Oh, your phone. You're not going to answer. Kailangan pang i-summarize to, sir, eh. Si Lilette, you're not going to talk to her? Kawawa naman. Kanina pa yun sa labas. Would you like me to go get her? Hindi, sir. Hindi lang ako handang harapin siya ngayon. Akala ko ba, lab is for everyone. So is love. Oh, wow! What are you doing here, Saint Lilette? Desperate to win Bonnie back? Asa ka pa, Lilette. With what you're doing to me, sa tingin mo ba, magkakaayos pa kayo ni Bonnie? Well, it's Bonnie Lilette friendship over. Espesyal ang pagkakaibigan namin ni Bonnie. Bago ka pa dumating, magkaibigan na kami. Hindi ito ang sisira sa amin. Special? What's so special about it? Baka ikaw yung special. Kagaya nung namatay niyang kapatid? Gulat ka, no? Yes, Lilette. The reason why Bonnie is treating you extra nicely, that is because he sees you as his sister who needs extra care and attention. Hindi totoo yan. In short, naaawa lang siya sa'yo. Hindi totoo yan. Accept it, Lilette. Isa ka lang pabigat na kailangan ng awa. Mag-ingat ka sa pinagsasabi mo. Parang sinabi mo lang din na pabigat yung kapatid niya. O bakit? Hindi ba totoo? Sama-sama ng ugali mo. Hindi mo deserve si Bonnie dahil napakasama mo. Tama na. Ano pa bang gusto mo, Lilith? Linidiin mo na nga ako sa kaso, tapos ngayon, pinapamukha mo pa sa akin na hindi ako karapat-dapat sa lalaking mahal ko? Uy, Ira, huwag kang umarte na akala mo ikaw yung inaapi dito. You're a pathological liar, Lilith. Malala ka na! Ako pa talaga ngayon? Tama na. Please, tama na. Lilith, hindi na kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Bonnie, let's go. Let's go! So, kamusta yung complaint affidavit natin? I'm working on it. Pagkatapos ito, isasubmit natin sa prosecutor's office. Sabay ng statement ng witness natin na si Lilette. And then we wait for the resolution kung madi-dismiss o isasampa ang kaso. Hindi pwedeng ma-dismiss yung kaso. Susupina ng fiscal ang respondent para mag-counter affidavit siya. Kasama ng witness niya. Then hihintayin natin kung may clarificatory hearing pa. Yun ba yung tinatanong yung bawat kampo kung merong facts or issues na dapat linawin? Well, this will obviously go to court. Kahit sinong law student, kayang i-handle ito.
Bakit kailangan... That's what I want to hear. What's going to happen now? As mentioned, binigyan ng kampo nila Meredith ng pagkakataon para sagutin ang reklamo natin, together with her counter affidavit. Looks like may kaklaro nga si Piskal, kaya kailangan magharap-harap tayo. That's all on my end. Maraming salamat sa inyong lahat para sa araw na ito. Now that I have gathered all the necessary documents and heard both sides, I will study this case thoroughly to determine if there's a probable cause and elevate it to the court. Is there anything else you'd like to discuss? Well, actually, gusto ko po malaman kung natanggap ninyo yung supplemental counter affidavit na pinadala ko po sa inyo. Oh yeah, with the attached video. Ano po yung video? Pinadala po yan ng team namin. And apparently, nag-viral na po siya sa social media. And itong video na ito ay may malaking kinalaman sa ating kaso. Malinaw na sinasabi sa video na ito na nasaktan at nagselos si Attorney Lilet Matias. Kaya idiniin niya si Attorney Era Simmons na ngayon naman ay girlfriend ni Attorney Bonnie Linaw. Hindi ko mo idibigay yung napanood yung video. Pero ang ituro ko si Attorney Era dahil siya yung mahal ng tao. Ni Attorney Linaw, hindi ko magagawa yun. Attorney Matias, exactly what is going on here? Nakita ko mismo ng mga mata ko si Attorney Era at ang kotse niya ilang segundo matapos ang krimen. Yes, I'm a little person, pero hindi naman ako bulag. Tama, hindi ka nga bulag. In fact, matalino ka. Di ba part top-notcher ka? Pero hindi ka masyadong matalino to concoct this whole grand scheme. And you're not very smart to be caught on camera. Let me remind you, Attorney Matias, that you're under oath. Wala naman mo kung sinasabing kasinungalingan sa statement ko. Ibawang katotohanan lang po. Sigurado po ba kayo na wala nang iba pang pwedeng mag-witness?
Attorney, sure na po ako. Bonnie, pabayaan mo na muna siya. Hindi madali yung pinagdadaanan niya eh. I don't know bakit ang hirap to sa kanya. Eh, hindi naman niya mahal si Lilith eh. He even hates her by now. Ihahatid ko lang po sa labas sila, Tatang. Mapaloob or mapalabas man ng korte, mahina ka talaga, Constantino. Oh, happy ka na dun sa minuscule win mo? I celebrate all wins, big or small. Eh di congrats. Alam mo, you look so inspired today. Dahil ba nakita mo ang love of your life mo na hindi ka naman pinili at pinaglaban? You're unbelievable, Lori. Lorena, you're acting like a high school girl. Yan na ba ang legacy mo kay Lilith? I don't care kung ano man ang gusto niyong gawin. Pagawan mo ng rebulto itong si Constantino. Lagay mo siya sa frame. Pagkatapos magpakasal kayo araw-araw. And then pag nag-kiss kayo, habang nakadikit yung mga labi ninyo, isemento nyo. I don't care what you do with your lives. I don't regret losing a boy like you. Tatang, huwag po sana kayong panghinaan ng loob. Lalaban po tayo. Ipapafile po natin yung kaso. Lea, kala ko ikaw hindi kang makakatulong sa akin. Ikaw pala magpapatalo eh. Tara na ho! Bonnie. Bonnie, mag-usap naman tayo. Alam ko naman na may nagmamayari na ng puso mo. Pero kailangan ko kasi yung kaibigan ko eh. Let's go, babe. This is what it's all about, di ba, Lorena? Ang ipagsabong kami ni Meredith. Maligaya ka na ba? How can I be happy with what you did there? In fact, you did nothing. You just watch her win the whole thing. Eh kung hindi pa kita sinaway, nakipagtawanan ko sa kanya. Because it's funny, Lorena, this whole thing. You have that little person making that big confession. It's a circus. Next time, mag-costume ka rin ng sirena. It's not funny, Constantino. Lorena, pwede niyo po ba akong tulungan? Napatanggal po yung video ko. Not everything is about you, Lilith. You ruined everything. Kasalanan mo kung bakit nalagay sa alanganin yung kaso. Lasing ka ng lasing, tapos hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Masyado mong iniidolo yung Meredith na yun. I'm sorry. Listahan, asan na? Ito na. Pangalan. Ay, ikaw kaya maglista. Dami kong... Ito na po. Ito na po. Ayun pala. Uy, kuha lang Patay. ako sa kaibigan. Ha? Patay? Bakit? Patay? Sino patay? Yeah, excuse me, Nay. Sino patay? Si Lilith. Huh?
Pati nga. Patay na patay. Uy, ano ba? Ano ba? Jesus Mariano. Bestie, trending ka na naman. Uy, saan Mariano, trending? garapon na nga. Trending mo? Uy, halika. Yung mga bago kong lipstick pagamit mo. Tapos i-post niya para marami tayong orders. Hindi na, Nay. Ano nga hindi na? Hindi naman orders. Ito, may mga tips. Nay, props, hindi siya ganun ka. Hindi na, Nay. Anong hindi Wala. na? Wala naman yan. Ay, sino yan? Ate, Aling Lani, anong pula? Walang kwentang sayo-sayo lang. Hindi, mababoard po kayo. Nay, huwag mo nang tingnan. Wala lang siya talaga. Kita mo trending tapos sa mga mukha ninyo parang biyernes ano. Akin na, patingin. Nay, wala lang talaga. Anton, iabot ko kay Emong. Ikaw, kunin mo. Ibigay mo sa akin. Mga to. Hindi, mamaya nyo na lang. Aling Lani, basta may tumawag sa akin, mamaya nyo na lang po tao. Panoorin nyo. Ano to? Ilusyon nga talaga ng babae. Nay, Aling Lani, medyo natay po, importante yung tawag. Aling Lani. May ano nakakatawa niya? Nay, tama na po kasi. Nay, Sandali, hindi pa tapos. Paano Nay, napanood niyo na okay na po yan. Aling Lani, Ano sabi? may tatawag po sa akin. Aling Lani, mamaya na lang po pag... Nay, masyado mahina. Hindi, hindi malakas na narinig ko. Sinasabi, Hala. Di ba to? Di ba ito yan? Oo, ano? Lilith, bakit ba issue sa'yo yung pag-inom ko? Bakit ka nag-aalala? Di ba kaibigan mo lang ako? Kaibigan mo lang ako, di ba? Tama. Lilith, hirap na akong itago to. Hindi naman siguro masamang sabihin ko to sa'yo, di ba? Hindi naman siguro masamang magmahal, di ba? Lilith, mahal na kita. Di lang bilang kaibigan. Mahal ka na niya, Lilith. In love na ako sa'yo. Huwag kang pumatuloy. Kalma lang kung sinong patulan ni Lev. Ako na lang kasi ang mahalin mo, attorney. Basta sagutin mo ang mga kaso ko, ah. Hoy, Lilith! Lilith! Anak, ha? Yung lista, ayusin mo ko. Di trending ka sa akin. May trending na yan. Oh, Lilith. Ano nangyari sa'yo? Ha? Bestie, okay ka lang ba? Kuha kita ng tubig, saglit lang. Ay, attorney, nakakapagod bang tumakbo? Siguro sa pagkakataon, ito yung takbuhan hindi mo matatakbuhan. O, yung kahihiyan. May, tama na. May. Ay, ano ha? Kinig ka sa kami. Tawag dyan eh. Ay, tawag dyan. Tough love. Tough love. Alam mo yun. Kinig ka sa akin. Payong nanay, tsaka babae. Huwag ka nang umasa kasi namamahalin ka pa ng boning yan. Oo. Kasi, dapat, ngayon pa lang, natatanggap mo na, tanggapin mo na, para hindi masyadong hapdi. May Hindi sabi masyadong mo, masakit. tama na yun. Tama na. Totoo yun. Nakatulong sa kanya yun. Kasi huwag kang kopya. Tao eh. Ganun yan. Okay ka lang? Ha? Bestie, yung tubig mo. Bestie, yung tubig mo, saan ka pupunta? Ba't na saktan? It hurts. Nay, ano naman kasi pinagsasabi niyo? Ay, basta. Yusin mo. Sige na po, payagan niyo na po kung makausap yung tinang ko. Attorney Matias naman eh, parang hindi kayo abogado. Paulit-ulit ko na sinabi sa'yo na cancel ng dalaw ngayon. Dahil naka-maximum alert. Gawa na pagtakas ng dalawang inmates. Kailangan ko lang po kasi talagang mayakap yung tinang ko eh. Kahit kahit 10 segundo lang po. Pasensya na talaga, attorney. Pero hindi pwede eh. Bakit ganun? Pinipili mo lang ba yung sinisigatan mo ng araw?
pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Ikaw, dala-dala kita kahit saan ako magpunta. Pero walang hustisya sa kahit anong aspeto ng buhay ko. Malas ka. Tinapon ako nang iwan sa'yo sa akin. Pwes, itatapon na rin kita. Mom, so gorgeous! Okay, so next frame muna tayo ha. Miss Patricia, bali, hahawakan niyo lang po itong placard mamaya. Tapos nakatayo na po kayo. Okay. Ayan, break lang ha. Retouch muna tayo. Mom, look. Diba? So pretty! Miss Patricia, sorry biglaan po pala ito. Pwede po kayang may pictures tayo na magkasama kayo ng family niyo sa photoshoot? Trixie, my daughter, is always camera ready. Yes, I'm born to be ready. Actually, I have clothes for styling if you need options. I can change. Yung husband niyo po pala, makakahabol din po ba siya sa photoshoot? My husband? Yes po. Mas powerful po kasi sana yung campaign natin kapag suportado ng family and happily married couple. Available po ba siya today to join us? I'm sorry po, Miss Patricia. Hiwalay na po ba kayo? Who said that to you? My husband is just out of the country. I'm really sorry po ulit, Miss Patricia. Mother and daughter will do po. 30 minutes break po tayo. Okay. Guys, break muna tayo, okay? Sige, retouch muna tayo. Mom, kailan ba uuwi si Dad? Why do I get this feeling na he has given up on us? Mas pinipili ba niyang maging anak si Lilith? Kaya mas gusto niyang mapag-isa than to be with us? Don't you ever think that way, Trixie? Your dad is coming home to us. He's just getting better. He wants to get healthy for us, to be the best version of himself for us. At itong tatandaan mo lagi, tayo lang ang pamilya ng daddy mo. Tayo lang. Okay, anak? Yes. Okay. Ano, are you gonna change? Yeah. Magandang araw ho, Tatang Isko. Mukhang bago ho yung sari-sari store nyo ha. Mabuti naman po at may pagkukunan na kayo ng kabuhayan pagkatapos po nung nangyari sa inyo. Sorry po kung itatanong ko to ha. Saan po kayo kumuha ng kapital? Hoy! 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 Party pa ba yan ang trabaho mo? Witness ka dito, hindi abogado. Ay, mali. Disqualified ka na nga pala para maging witness. Kaya pwede ba? Malis ka na? Sandali lang ho. Maglalabas na ho ng desisyon ng piskalya kung may kaso ba na pwedeng isampa sa korte. Gusto ko lang malaman yun na kahit anong mangyari, lalaban ho tayo ha. Malis ka na! Alis! Marami pa kami pupuntahan ngayon. Mamalasin pa pati itong negosyo eh. Alis na!
you, sir. Una na ako. Akala ko ba kay Attorney Simmons mo na ipapakita yung video? Sa kanila nga lang. Eh, hindi ko naman control kung ano yung pag-iisip nila. Trust me, those two are shady as well. Junjun! Hello? Attorney Matias, nasaan ka? At dinalaw ko lang po si Tatang Isko, pero paluwas na din po ako. Wala ba siyang sinabi kung anong balak niyang gawin? Hindi niya ba nabanggit kung balak niyang iurong ang reklamo niya? Ho? Wala ko siyang nasabi. Ano po nangyari? Teka muna, Tatay Isko. Sir, bago kayo magbigay ng kahit anong statement, mag-usap muna tayo. Ako ang abogado niya. Pasensya na sa abala, Atty. Madam, huwag niyo pong gawin to. Laineng. Alam ko naman na ginawa mo ang lahat. Pero kanina lang ang kaya kong laban ay. May laban akong mas importante eh. At yun ang kinabukasan na aking mga apo. What's happening? Sir, naalala ko na po ang lahat ng nangyari. Itim ang sasakyan na nakabangga sa akin. Lalaki ang nakita kong nagmamaneho, hindi babae. At hindi na po ako magsasampa ng reklamo. Mahalaga na nabuti na po lagay ko. Congratulations, Attorney Simmons. Look at what you have done, Attorney Matias. Nang dahil sa kalokohan mo, ang daming nahassle ng mga tao. Look who's talking. I'm not talking to losers today. Era, would you like to have a preview of what the prosecutor has to say? Case dismissed. Sandali! Ano ba bang gusto mo, Lilet? Oo. Panalo kayo. Pero sa mga mata ko, kayo ang totoong losers. Dahil kahit kailan, hindi magiging tagumpay ang panalong bunga ng kasinungalingan. Alam kong ginawa mo, Era. Mabuti naman po at may pagkukunan na kayo ng kabuhayan pagkatapos po nung nangyari sa inyo.
Saan po kayo kumuha ng kapital? Pero sa lahat ng to, ako ang pinakamalaking talunan. Dahil yung mga abogadong hinahangaan ko, iniidolo, tinuturing na kaibigan, ay isa palang malaking kahibangan. It's a prank. Isang napakalaking prank. If you want me to be a good husband, if you want me to be a good father to Trixie, I need time to heal. Para maging buo ulit ako. Para maging karapat-dapat ako sa inyo ni Trixie at sa pamilya natin. Mom, are you sure about this? Trixie, do what you have to do dito sa Pilipinas. I'll have Wesley's staff become your booking handlers. But please, take care of yourself. And be careful when you're partying, especially when it comes to your other influencer activities. Mom, 20 na ako. I can handle myself. Okay? Pagbalik ko dito, kasama ko na daddy mo. Be a good girl. Yes, Mom. Okay. I'll call you when I get there. Finally, I'm so free. Anong plan mo tonight? Sports bar ulit? Ilan na kaya ang casualty ng hit and run sa mundo? Hindi lang ito tungkol sa mga salpukan ng mga sasakyan at ng mga tao. Kundi pati na rin sa mga pusong nasagasaan at basta na lang iniwan. Narealize ko, ang buhay ko ay isang serye ng mga hit and run. Iniwan ng kanyang iniidolo. Itawan mo ko! Nagsisisi ko na pinagkatiwalaan kita. Hindi kita mapapatawad. At pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Iniwan ng akala niyang tunay na kaibigan. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo nakukuha ang humarap sa amin. Ikaw ang posibleng dahil ng pag nakasuhan si Ira. Buti pa, umalis ka na lang. Iniwan ng kanyang ina. Iniwan ng kanyang ama. Ng pamilyang kinalakihan niya. Ang buhay ko ay isang serye ng mga hit and run. Nasasagasaan, iniiwan, patuloy na binabangga, mapapasubsob sa daan.
Ano ba yan? Haharang-harang pa kasi! Pero babangon hanggat kaya. Naku, Manong, bilisan mo na. Malilate na ako sa airport. Bilis! Sira ulo to! Hoy! Balik ka dito! Pareho dito lang. Sira ulo yun? Papagain pa ako? Sino mo tinamaan ako? Melay, ano ba? Hindi mo ba ako tutulungan dito? Sabi ko na yan, telepono yan, patayin mo na yan, ha? Charge ka ng charge. Yung mga pinapanood mo, paulit-ulit lang naman. Nay naman, pati iba naman to. Charger na nga lang ginagamit ng cellphone. Lani, ano ka ba? Yan na nga lang ang pinakalibangan ng anak mo pagkatapos ng buong araw na trabaho eh. Oo nga na. Pwede naman. Sige, magbabad ka dyan. Basta may tuturo nyo sa akin, papaalam nyo sa akin saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente. FYI lang, sir, ma'am. Ang lahat nagtaasan na. Itong ulo ko halos pumutok na sa sakit kung paano ko pagkakasyahin yung pera natin. Grabe. Hugas ka ng plato. Ayan! Speaking of sakit ng ulo, dumating. Bestie, okay ka lang? Ano yan sa'yo? Ba't yan itsura mo? Kumain ka na ba? Sigurado ko, gutom ka na. Papahinga na lang po ako. Ha? Bestie, tungkol ba to dun sa kasong kasali ka? Sobrang bad news pa talaga. Ay, malamang. Tinatanong pa, Melay. Tingnan mo, itsura lang talunan. Halatang-halata kapag katalo ng idol ninyong si Lilet. Ay, malamang. Yung una mong kaso, yung pagkapanalo mo doon, tsamba lang yun, no? Lani, ano ba? Bakit ba? Dapat nga masanay na siyang matalo at maging talunan. Kasi, alam mo, real talk lang, attorney. Kinig ka sa akin. Yung kalkula ko sa'yo, tsaka yung tingin ko sa'yo, yung bitin na bitin ba, yung pagkagaling mo, tsaka yung talino mo, ay napakarami mo pang beses na matatalo sa karir mo. Lani, tama na. Sa palagay mo ba yan ang kailangan niyang marinig ngayon? Ibong, bakit ba napaka-protective ninyo dito kay Lilet? Simulat sa pool, talaga namang malas to eh. At saka sakit sa ulo. Tsaka hello, magpapaka-sensitive pa ba siya? Diba? Lani, ano ka ba naman? Tignan nyo nga ito, yung nanay niya. Napakaaga siyang sinuka at sinukuan. Grabe. Kaya puro pamalasan eh. Ay. Ba yan? Lilet, pasensya ka na. Oo, panalo kayo. Pero sa mga mata ko, kayo ang totoong losers. Dahil kahit kailan, hindi magiging tagumpay ang panalong bunga ng kasinungalingan. Alam kong ginawa mo, Era. Mom, are you okay? I just can't believe that at this moment, Lilet is still trying to pin us down. I know, right? Unbelievable. And parang she's insinuating na meron tayong ginawa para hindi matuloy ang kaso. Well, kung saan man siya nag-acting workshop, she should get a refund. Because it's not working. And she wants us to believe her lies. Alam mo, Lilet,
Kwento sa akin ni Ate Ces noon. Parati ka daw dinadala niya sa mga matataas na lugar. Para po, mas makita ko yung mga stars. At para maramdaman mo rin na kaya mo maging mataas sa kabila ng mga panlalait sa'yo ng ibang tao. Lilet, pasensya ka na sa tiyang lani mo ah. Tama naman po siya, Chong. Malas po ako. Alam niyo po, kahit sa imagination ko, hindi ko nga po magawang maikabit yung salitang maswerte sa pangalan ko eh. Wala akong swerte-swerte sa mga kagaya ko. Lahat pinaghihirapan. Kaya lang, gaano po ba kahirap yung dapat yung pagdaanan? Para maramdaman ko naman na kagaya niyong lahat. Tao rin ako. Kamahal-mahal din. May magagawa din. Mom, thank you Thank you for supporting me. And thank you for fighting for me. Yeah, of course. You're my daughter. Hindi ako basta papayag na hilahin ka nila. Saktan ng ganun-ganun na lang. Eh, bakit ba kasi ginagawa ni Lilet to, Mom? Why would she go this far para lang saktan ako? Ganun ba siya kadesperado nang dahil lang sa inyo ni Bonnie? Para kasing pinaparamdam niya sa akin na I don't deserve to be loved. Era, anak, look at me. You don't deserve anything that happened to you. At tuwing na lang pinapayagan natin si Lilet na pumasok sa buhay natin, nagkakagulong lahat. Kaya hindi na ako papayag, okay? Ay, mga don't worry, anak. Lilet, ito ilagay mo sa puso mo. Mahal na mahal ka namin. Importante ka sa amin. Kahit na po parang puro sakit na lang ng ulo yung dinadala ko sa inyo. Kahit nga po si Tinang eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa malabas dun sa kulungan. Paramdam ko po wala akong silbi. Wag. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka ganyan eh. Alam mo ang kwento ng Ate Ces mo? Ikaw yung taong hindi basta sumusuko kahit ang ibato ng mundo sa'yo. Mag-focus ka lang sa goal mo. At huwag kang magpapa-apekto sa anumang negatibo dyan sa paligid mo. Lilet, napakaswerte mo. Hindi lahat ng tao na bibigyan ng pribilehiyong maidikit yung pangalan nila yung attorney. Kaya parati mong babalikan kung bakit may ginapang yung titulong yan. Ha? Masalamat na din po ako na nung inabandon na po ako ng mga magulang ko. Hindi po naging madamot si Tinang na ipahiram sa akin yung pangalan niya. So alam mo na. Ha? Basta matyas, hindi maatras. Maganda
Maganda yung katatapos lang na educational discussion natin, ha? Oo, sana makatulong sa mga kababaihang umattend kanina. Mukhang matagal na pala talagang pinagsamahan niyo na Attorney Matias, ha? Siguro kung hindi lang dahil sa hit and run case na ibinintang niya kay Attorney Era, malamang tropa pa rin kayo ngayon. Lalo na kung hindi nangyaring viral video na yon. Ganun no? Akala mo yung tao, kilala mo na dahil sa tagal yung pagkasama niyo. Pero yung nangyayari sa kanila ni Era ngayon, pinagbibintangan niya si Era. Hindi ko maintindihan Ang labo nga no? Di ko kilala si Lilette pero meron pala talagang taong ganon na kayang manira ng ganon. Kaya mas okay na ganito. Hindi mo na kayo mag-usap. Patignan na lang kung pantay, ha? Ayos, Janet, wait. Ayan. Happy ka. Okay na eh. Ito to. Yan. Ayan. Perfect! Salamat. Bongga naman nito, bestie. Alam mo, correct attitude to. Para ma-flex ko sa mga suki natin na ang bestie ko, di basta-basta, hello. Pero Lilette, okay lang ba talaga yan? Kasi nakikita kita pag Sabado at Linggo. Busy-busy ka mag-aral ng mga kasong hawak mo nire-review ko na lang naman po yung kaso ni Tinang para pagdating ng hearing, ready na po tayo. Kaya ko naman pong pagsabayin habang tumutulong po ako dito. Sigurado ka, ha? Opo. Hay nako, Emong. Buti nga nagising na yan, para magbigay may pandagdag tayo sa kuryente. Di ba, Lilette? Apo, Chang. Yun. Yes! Di agad papatayin yung TV. Ganda nito, Iba talagang saya ng mga kriminal kapag nalulusutan nila ang kaso nila, ano? Ano sabi mo? Kriminal? Anong problema mo? Anong problema ko? Ang problema ko ay kung anong hokus-pokus at malaengkanto ang ginawa ninyo kaya hindi pa nahatulan ng sex na yan! Mrs. Montinola? Mrs. Montinola? Ako nga, attorney. Hindi porket abogado ka na, pwede mo nang iurong-sulong ang kaso ng anak ko na pinatay ninyo? Ha? Mrs. Montinola, kumalma lang po kayo. Matutuloy naman na po next month yung hearing 4 years na akong naghihintay sa lecheng kaso na yan. Sa tingin mo, maniniwala ba ako sa next month na yan? Hindi ba? Nag-abogado ka para mabinbin ang kaso? Kung kayo natutuwa, ako hindi! Teka lang ho. Wala naman ho akong kapangyarihan para dyan sa mga binibintang nyo Tsaka sa tingin nyo ba, gugustuhin namin na malayo sa amin si Tinang? Kahit na parang nabubulok na siya dun sa kulungan, kahit wala naman siyang kasalanan? Anong walang kasalanan? Pinatay niya ang anak ko! At lahat kayo may dugo sa mga kamay niyo na nangyari krimen! Pero tingnan niyo, ha? Business as usual. Habang ako, hindi nyo na may babalik ang anak ko, may babalik ang mga anak ko! Pinatay nyo na siya, mga mamatay tao kayo! Mga kriminal! Mawalang galang na po. Pwede ba tumigil na kayo? Kung hindi, papabarangay ho namin kayo. Pwede ko ho kayong kasuhan ng alarming scandal sa ginagawa nyo. Tumawag kayo ng kahit sino, Diyos ng demonyo! Wala akong pakialam! Nay, huwag naman. Huwag. Mrs. Wawala. Tama na ho yan. Nakakagulo na po kayo. At ako pa ang nakakagulo, ha? Nasubukan mo na bang pamatayan ng anak? Tara na ho. Bitiwan mo ako!
Tatandaan ninyo, ha? Hanggat hindi pa nasisintensyahan ng SES na yan, ako nakabinbin yung kaso ng anak ko! Hindi ko papalimot sa inyo at papaalala ko sa inyo at sa lahat ng tao dito na mamamatay tao kayo! Pamilya kayo ng mga kriminal! Magbabayad kayo! Bitawan mo ako! Ano mo na yan, kuya? Bitawan mo ako! Tabi! Grabe si Mrs. Montenola. Tayo talaga ang sinisisi. At siya pa yung pa-victim ngayon, Tsaka doon pa sa shop natin talaga nagwala. Di ba, Tay? Huwag sanang maapektuhan yung negosyo natin. Ewan ko sa'yo. Dapat ang ginawa mo, kinaladkad mo yung bruhang yun nang mapakinabangan naman yung pagiging sanggano mo dati. Ako na naman. Mayo ka lang. Lani, hindi ko kayang gawin yun sa isang matandang babae. Tsaka yung pagiging sanggano ko nung araw yun. Nagbago na ako. Ikaw ang sanggano. Ano lang ako sa'yo. Ikaw naman. Ay, di ba ito ang punot dulo? Ha? Kung bakit ibinus mo talaga nang pumilit ka maging abogado dahil dito. Ay, ano nga, hanggang ngayon, sakali mo na lang ba talaga dedepensahan si Ate Ses? Namumove po kasi namumove yung hearing eh. Pero next month po matutuloy na daw. Nice. Hindi ba pwede mapagay yan? Tingnan mo nangyayari o binubulabog na tayo? Tsaka may mga bagay po talaga na hindi natin kontrolado. Hindi kontrolado, hindi din? Ay, bakit hindi ka magpatulong dun sa mga katrabaho mo, sa dati mong kaklase? Yung mga katrabaho mo, ganyan, may connection ka, nandyan ka na eh. Gamitin mo yung connection mo. May mga kaibigan ka, di ba? Kilos-kilos din, isip-isip din pag may time. Hindi okay. Tama ka na, tama ka na. Attorney, wait. I'll just take this call, Sige, attorney. Hello? Ano yan, babe? Wala, babe. Mga dating kalokohan. Ikaw yung iniisip ko. Kumusta ka pagkatapos ng kaso? Kaya ka na ba? Well, I'm dying to move forward from that. Alam ko namang hindi madali yung pinagdaanan mo eh. But you know what? It gets better each day, lalo na knowing na andyan ka for me. At magtutuloy-tuloy lang to kung makakalimutan mo na yung kaibigan mo na muntik nang sumira ng career at credibility ko. Huwag na lang siyang pag-usapan. Okay? Exactly. Noted. So, ice cream? Kaya ng dati para naman lumamig yung mga ulo natin dito. Yes, I'd love that. Just like what we used to do, without someone getting in the way. Let's go. Tara. Nothing with the Flora Pharmaceutical. Follow-up ng hearing ni Tinang. Panibagong araw, Lili. Panibagong chance para ibangon ang sarili. Mukhang maganda yung ngiti natin ngayon, Oo. Kaya wag mong simulan yung araw ko. Importanteng meeting ako. Oh, nga pala, may nasamang sulat sa inbox ko. Last week pa dumating yan eh. Galing sa court. Oh, dito na pala yung mga ka-meeting mo eh. Attorney Matias. Good morning, CRD. Morning. Good morning po. Dito po tayo. Lilet!
ipaalala sa lahat dito ang ginawang krimen ng pamilya mo laban sa pamilya ko. Ano? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ko kayo titigilan hanggat patuloy na nabibinbin ang kaso sa pagpatay ng anak ko? O ayan, na-reset na naman ang hearing. Ito ba? Ito ba ang klase ng abogadong meron kayo? Isang abogado na pinagtatanggol ang kriminal niyang nanay-nanayan? Ma'am, mabuti pa umalis na kayo. Kundi mapipilitan akong tumawag ng pulis. Ako ang paalisin mo? Bakit hindi siya ang paalisin mo? Galing siya sa pamilya ng mga kriminal, oh! Tama na ho! Sobra-sobra na yung panggugulong ginagawa niyo! Ako, Lilet? Pinatay niyo ang anak ko! Hindi ko kayo titigilan. Hindi pa tayo tapos! Salamat po. CRD, pasensya na po talaga sa nangyari. Maglilinis lang po ako. Attorney habang po- Matias, you need to take a break. Po? Attorney Mel will take over the Plator case. Pero CRD. I want this to be quick, okay? After the hit-and-run case and your drunk video making thousands of views and shares online. And now this. You need to take a break. Pero CRD, okay naman po ako eh. Magpahinga ka muna, Lilet. Decide what you wanna do. Nadadamay na kasi ang firm ko at ang mga clients ko. Pag-isipan mo muna kung gusto mo talaga maging isang abogado or viral sensation. Take a month. Isang buwan po. Don't worry. You'll still get paid. I just want to make sure that everyone on my team is mentally and emotionally well to avoid getting in trouble again. Take a month. Let's go, guys. I have another meeting to attend. Babe, Where are you going? sa City Jail, kailangan kong interviewin si Aling Leia. Can I come? Ay nako, babe. Hindi po pwede kasi si Aling Leia hindi komportable na may ibang tao. Alam mo naman. Baka naman may iba kang kasama. Saan naman galing yan? Joke! Chill! But you know what? Can we at least have lunch together? Oo naman, syempre gusto ko yan. Pero sa ngayon, kailangan ko na mauna kasi dadaan pa ako ng Supreme Court bago mag-City Jail. Bye-bye. Bye. See you later. See you.
Sorry Kasalanan ko ata kasi late ko nabigay sa'yo yung letter na yan. Late mo nalaman. Ganun din naman eh. Move pa rin yung hearing ng kaso ni Tina. Kasalanan ko naman lahat to. Malas kasi ako eh. Mong sisihin yung sarili mo dito. Sino ba bang ibang dapat sisihin? Pag-iiskandalo ni Mrs. Montinola, nadamay patuloy kayo. Yung hit and run case. Yung viral video ng pagtatapat ko kay Bonnie. Sino ba bang ibang dapat sisihin dun kundi ako lang din? Ay, nakita. Nakita. Magtiga ka, masakit pa dun. Anong mukha na lang yung ihaharap ko sa mga taong umaasa sa akin? Binigo ko na naman yung pamilya ko. Lalo na si Tina. Siya lang naman yung dahilan kung bakit ako nag-abogado tapos ganito pa. Dapat siguro huwag kang magpa-apekto. Para mas may paglaban mo yung tingin mo. Ang hirap naman gawin ito mag-isa. Sasamahan kitang i-prank sila lahat. Sasamahan kitang panoorin sila habang nakikita nila yung kanilang inaapi hindi sumusuko. Sa huli, nananalo at pati iba pinapanalo. Alam mo, isa puso natin eh. Ang puso mo at ang puso ko para sa mga mahihirap. Mahigit sa lahat, dapat silang pinapanigan ng batas. Hindi ako gagaya sa mga magulong abogado na ginagawang Diyos ang pera ng mga mayayaman. At kapag naging abogado na ako, lahat ng mga inosente nakakulong, palalayain. Hindi, Lilith. Hindi mo siya kailangan. Kaya mo to na mag-isa. Ay. Anak. Bonnie? Attorney Bonnie, tama? Pasensya ka na, ha? Hindi po tayo magkakilala, pero kilala na kita sa mga litrato at mga kwento sa akin ni Lilith tungkol sa iyo. Mabuti naman, magkaibigan pa rin kayo pagkatapos ng... Salamat, ha? Sumama ka kay Lilith para dalawin ako. Ay, hindi po Tinang. May ibang pakay po si Attorney Linaw dito.
Po, meron akong interviewin si Aling Leia. Sige. Kamusta na kayong dalawa? Hindi pa rin ba kayo okay pagkatapos na... Inang, hindi naman po yun yung pinunta ko dito eh. Oo nga pala. Tungkol sa hearing ko, di ba? Bebe, magpa-practice na ba tayo ng mga sasabihin ko sa korte? Inang, kailangan lang po natin maghintay ng konti pang panahon. Bakit, Lilet? Naurong na naman ba? Opo eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Matutuloy din po yun. Ang tagal-tagal natin naghintay. Ang tagal kong naghintay. Inang, matutuloy din naman po yun eh. At saka diba, sabi ko nga po sa inyo, ako na po yung abogado niyo ngayon. Ngayon lang po ito. Lilet? Apat na taon na akong nandito. Uusad din po tayo. Ako pong bahala. Basta po, gagawan ko po ulit ng paraan. Uusad din po tayo. Ako pong bahala. Basta po, gagawan ko po ulit ng paraan. Makakausad din tayo, Tinang. Makakalabas ka tayo sa labas. Kayo nga po yung dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw eh. Kayo po yung nagpapaniwala sa akin na karapat-dapat po ako dito sa posisyon ko. Kaya Tinang, papatunayan ko po sa inyo na tama yung tingin niyo sa akin. Thank you. Hi, everyone. Excuse me, Meredith. Kayo rin gusto niyong kausapin. Okay, ako nang bahala dito, Anjo. Magandang araw po, Attorney Simmons. Magandang araw rin po. Ano po kayo? Salamat po. Lilet, magpahinga na lang muna tayo. Alam ko pagod ka. Hindi po, Tinang. Hindi po ako napapagod. Hindi po ako mapapagod. Pero ako na. Parang pagod na akong umasa. Hindi mo kasalanan, anak. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Kasi alam ko, dapat ako ang nag-aalaga sa iyo. Ako ang gumagawa niyan sa iyo. Kung nasa labas na nga po.
Ninang, hindi naman po lubag sa loob ko yung mga ginagawa ko para sa inyo eh. Tama na, Lilet. Magpahinga ka na muna. Alam ko, siguro, dapat na rin akong magpahinga. Tagal-tagal na naman to. Matagal-tagal na naman na paghihintay. Tina, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Di ba nga po pag matyas hindi umaatras, Tina? Namatay yung asawa at anak ko. Na-depress ako. Lumala yung diabetes ko, pati yung high blood ko. Tapos yung mga hearing, nare-reset. Hindi ko na po naiintindihan. Ang gusto ko lang naman, pagbayaran ni Cecilia Matias ang pagpatay na sa anak ko. Cecilia Matias? Kilala niyo po siya? Baka naman ang kilala niyo yung anak-anakan niya. Yung abogado din niya, si Lilet Matias. Lord, please naman. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na po kayang makitang nahihirapan ng tilang ko. Ba't nandito ka? Well, I was supposed to surprise you. But was that Lilet? Kaya ba ayaw mo akong pasamahin sa'yo dito dahil ayaw mong makita ko na naman na magkasama kayong dalawa? Si Lilet? Kilala niyo nga ho siya. Nagkaharap na kami sa ilang mga kaso. At natalo niyo po siya? Yung huli. Pero umiiwas na sana. Kung ganun po, tama po na nilapitan ko kayo. Marami nga po nagsasabi na marami kayo na ipanalong kaso. Tama po na lumapit ako sa inyo, hindi po ba? Attorney, parang awa mo na, attorney. Tulungan mo ko, attorney. Parang awa mo na. Sige na. Mrs. Montinola, i-refer ko po kayo sa mga kakilala kong attorney. Attorney, may pera po ako, attorney. That's precisely my point, Mrs. Montinola. Huh? Ang aming pong organization caters to the marginalized people, yung mga mahihirap at mga inaapi.
isang ina, attorney, na nawalan ng isang anak. Sapat na rason yun, attorney, para tulungan niyo ko. Ina ka na rin ba, attorney? Oo. Pero... nagkasabay kami to. Pwede kami nag-usap. Sorry that I'm being irrational here, pero nakalimutan mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Sa atin? Alam ko, kaya nga umiiwas na ako, di ba? Wala bang tiwala sa akin? Meron. Pero sa babaeng yun, wala. Hindi ako gagawa ng bagay na makakasira sa atin, okay? Ano? Lunch? Pero kailangan kong bumalik ng Supreme Court. At ikaw, alam ko, meron tayong bagong kliyente, so kailangan bumalik ng opisina. Tayo maya. Shotgun? Ay! Lansa? Ano to? Dugo ng baboy? Kaloka si Mrs. Montenola. Nagwala na siya dito, may paganyan pa siyang eksena na naman. Ginawa niya pa talaga sa opisina mo, Doon sa opisina? Yung ba ang dahilan kaya ka pinagpahinga muna ng boss mo ng 1 buwan? Wala naman pala talagang patutunguhan yung kaso ni Ate Ceci. Ang boss mo, pinagpahinga ka ng 1 buwan? Ha? Paano? Wala nang tiwala sa'yo kasi kung ano rin makakapaltakan ng ginagawa mo. Goodbye 4 years ng lekat na law school na yan. Wala ka pa rin talaga kwenta, Lilith. Ay. Bakit ba? Totoo naman, di ba? 4 years yun, oh. Ako na naman ang mali. Sa tingin niyo ba madali sa akin to? Hindi naman ako tamad eh. Lahat naman ng kaya ko, ginagawa ko. Pagod na nga ako basanin lahat ng problemang to ng mag-isa. Pero bakit parang kulang pa rin sa inyo? Parang hindi pa rin sapat. Bakit? Sino ba abogado sa atin dito? Ha? Ako? At sino rin ba ang tanging dahilan kung bakit nakakulungan tinang ses mo ngayon? Ako din? Hindi ba ikaw? Dahil ipinagtanggol ka niya nung bigla ka nalang sumulpot at sapat ka ng sapat dun sa Dexter na yon. Kaya imbes na humangawa ka dyan at sumasagot-sagot ka pa talaga sa akin, ha? Gawin mo ang lahat. Lahat, Lilith. Dahil walang pwedeng ni isa man sa amin dito ang makatulong sa'yo kundi sarili mo lang. Talino mo eh, no? Sorry po, Chok. Sorry. Sorry. Sensya ka na. Sensya na. Thank you, ma'am. Anjo, may bagong client daw? Oo. Kanina pa kausap ng mami mo. Ayaw nga tantanan si Attorney Meredith eh. Paano ba naman kasi ang humihingi ng tulong, pinatay daw yung anak niya ng nanay-nanayan ni Attorney Matias? Ni Lilith? Oo. At siya din ang magiging abogado ng nanay-nanayan niya. Malamang makakalaban niyo siya sa kaso. May kopya ka nung kaso? Meron pero nasa desk ko. Tara, kunin natin yung case file. Okay.
Mrs. Montinola, kanina pa po tayo paikot-ikot dito. Kagaya ng sinabi ko, ni-refer ko na po kayo sa mga kaibigan kong attorney. Attorney, kayo ang balitang-balitang mahusay sa mga ganitong klaseng kaso. Siguro naman, attorney, bilang isang ina, alam mo, kung gaano sakit na hanggang ngayon, hindi ko mabigyan ng hustisya ang anak ko. Parang awa niyo na, attorney. Tulungan niyo na ako. Tulungan niyo na ako, attorney. Tutulungan po namin kayo. Mrs. Montinola, Attorney Aira Simmons po. At tutulungan po namin kayo ng mommy ko. Talaga po? Maraming salamat po. Thank you, Attorney Simmons. Maraming salamat. Maraming salamat po ulit. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Mag-ingat po kayo, Aling Edna. Attorney Simmons, maraming salamat po. Thank you. Thank you talaga. You caught me off guard there. Bakit, Mom? Don't you want to help that poor woman? Di ba sinabi ko na sa'yo, I don't want to have anything to do with that Lilette. But I realize na hindi natin maiiwasan yung Mom. Magkikita pa din tayo. Eh kanina nga lang, nagpang-abot pa sila ni Bonnie sa City Jail eh. Mom, maliit lang ang mundo natin. Exactly. Lalo mo pang pinaliit dahil sa ginawa mo. And you're forgetting something very important here. You did not even consult me. Baka nakakalimutan mo, I'm your boss and your mother. Okay, Mom, I'm sorry. I didn't mean to disrespect you, but ayaw mo bang turuan si Lilette ng leksyon after everything that she's done to us? Mom, this is the perfect opportunity. Dahil kung papalagpasin lang natin to, gagamitin lang ni Lilette yung batas para sa pansarili niyang interest. At paulit-ulit niya lang tayong sasaktan. At patuloy lang din siyang makakasakit ng ibang tao kagaya nila Aling Edna. Wala man lang ba tayong gagawin about it? Next. Bestie, pasensya ka na kung ito lang matutulong ko sa kaso ni Tita Ces, ha? Kaya nga ako sa inyo eh. Tama naman si Chang eh. Walang ibang dapat asahan kundi ako lang. Basta, Bestie, kung kailangan mo ng tulong, assistant, legal julalay, pak! That's me. Next. Oh, Bestie. Tara. Attorney Lilette Matias po. Nandyan ba si George Sofronio Azala? May schedule po ba kayo sa kanya today? Wala eh. Pasensya na po pero hindi ko po kasi kayo pwedeng isingit ngayong araw para makausap si Judge. Bawal po kasi yung walk-in visitors. Pero importante po kasi yung sadya ko sa kanya. Baka naman po pwedeng... Attorney Lilette Matias. Opo. Di ba ikaw yung bagong abogado sa isang case na hawak ni Judge? Baguhan po kayo, no?
Kasi dapat alam niyo po na bawal tong ginagawa niyo. You should know that the judge is not allowed to talk to any party from a case na nasa court niya, outside the courtroom. Next! Ang hirap naman nito, bestie. Hindi ko pa maipahamak yung kaso. Na-excite kasi ako eh. Tanga ko. Uy, bestie naman, huwag mo nga sabihin yan. Top-notcher ka, no? Eh sila, wala eh. Marami pa talaga akong dapat matutunan, bestie. At magagawa mo yun, bestie. Hindi ako nagdududa dun. Ikaw pa? Idol nga kita eh. Basta, bestie, hindi ako titigil. Susulatan ko lahat ng dapat sulatan. Kukulitin ko lahat ng dapat kulitin. Tama. Tsaka, dadasalan natin lahat ng dapat dasalan. Bigay mo na sa akin yung listahan ng mga santo. Ako na bahala. Ako kukulit sa kanila. Kailangan mapalayan na natin si Kinang. Sa true. G? I did not allow her po, Judge. Umalis na po. Okay. Thank you. Excuse me po. Well, I guess that makes me a VIP. So, where were we? Well, I was asking you how you were because I heard you were sick. Hindi naman. Tumatanda lang ang paborito mong profesor. So, how's my favorite student? Well, ito, excited na nga ako makapanalo ng kaso, kaya lang yung judge pa-reschedule ng hearing. Pahina lang ng pahina. Well, you know what it is. When there is justice delayed, there's justice denied. Teka nga muna. Ano ba talaga itong kaso na hawak mo ngayon? Yung murder case ni Cecilia Matias. Oh. Well, I'm not allowed to speak with you anymore, if that's the case. Well, it's not yet official. Hanggang magkahiring, di ba? You know, a big shot lawyer like you, babanggayin mo isang maliit na paguhan. Kilala mo na ba yung bagong abogado ng defendant? Yung anak-anakan niya, si Attorney Lilette Matias. You know her. Well, she's all over the internet. Yeah, I know her. Well, I just want you to know, I know a good one when I see one. Just like you. Nagsimula ka pa lang, di ba? Well, kagaya ng sinasabi mo sa amin. Tingnan natin. We'll just see her in court. Ate, 1,000 po lahat yan. Salamat po. So, nabili yung blue tapril. Ang serious mo si attorney ah. Ano ba yan? Sumusulatan yung mga dapat sulatan, Anton. Ito naman eh. Ha? Serious mood na nga eh. Huwag mo nang storbohin. Hindi na kulang. Ikaw gusto mo rin lagi akong beast mode sa'yo eh na... Ano mo? Seryoso naman ang mga tao dito. Kulit-kulit eh. Ay, di ba ayos ha? Hindi ko muna kayo maalok nito ah. Attorney! Lagyan mo muna ng mamon yan tiyan mo. Bawal ang gutom sa gera, ha? Salamat po, Chong. May bumili ba? Opo, tay. Ako Ito, may tayo. bago Tangay pa mo tayo kung sa... gutom ako. Ha? Meron doon. Nagawa kitang kape, kasama. Good morning po, Attorney Mahalang Lilet. piyesa niyo. Oh, Dinaan ko na po dito bago ako pumasok sa office. May sulat po kayo. Salamat po. Pa-receive na lang po dito. Thank you, kuya. Thank you po. Eh, di yun na nga. Mahalang piyesa na ito eh. Ganun mo na kaya ito.
Ha? Baka galing sa... 2 araw ko pa itong ayos. Yan? Oo. Mahal ang pyesa nito. Ayaw pa bumukas. Nakabigay lang yun sa'yo kanina. Oo, kabigay na binigay ko sa akin. Bestie, tigilan ka dyan. Tungkol saan ba yan? Ano ba yan? Good news o bad news? Seryoso ka sa bagong kaso, ah. Yes, babe. Kailangan ko kasing maipanalo tong kasong to eh. Ano ba yan? Pati nga. Okay. Cecilia Matias murder case. Ito yung nanay-nanay ni Lilith? Well, I expected that reaction from you. Gusto mo kakalabanin mo si Lilith? Bakit ganyan yung mukha mo? Wala ba akong hug? Anak, pasensya ka na sa akin nung huling dalaw mo, ha? Wala na po yung Tinang. May mga dala po ako para sa inyo. Totoo. Higit sa lahat, ito. Anak, baka naman wala ka nang naiipon para sa sarili mo. Huwag na to. May natira pa namang pera dun sa inabot mo sa akin ng huli. Sino po ba nagsabi na pera laman nito? Tuloy na po yung hearing niyo next week, Tinang. Si Matty ang kalaban ni Lilith. I'm just assisting her. Tinutulungan lang naman namin ang isang ina na makuha yung justice para sa pinatay niyang anak. Kilala ko si Aling Ces sa mga kwento ni Lilith. Seriously? Babe, yung nangyari self-defense lang. Kasi si Lilith sinasaktan. Ngayon, si Aling Ces lumaban, napuruhan yung lalaki, napunta ng ospital doon na tuluyan. Hindi murder case yun. Sure ka ba, babe? Napatunayan na nga natin na kayang mag-fabricate ng stories ni Lilith. At andun ka mismo, witness ka, nung inaccuse niya ako sa hit and run. Bonnie, kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, why don't you study it? Study the case. Di ba? Ayun, maraming tao sa team natin ang may mga hawak na kaso. And you will join me in this team. Pero, attorney, kailangan na isipin nating mabuti, this is an advocacy work. I-set aside mo yung mga personal biases mo para matulungan natin ang isang nanay na makuha ang justice para sa kanyang anak. Copy ho, attorney. Excuse me. Kailangan nating maipanalo si Aling Edna mo. At kailangan nating matalo si Lilith at masentensyahan yung nanay-nanayan niya. Because that's what they truly deserve. And that's what Lilith deserves after playing once again with justice. Wala nang bawian ito, ha? Totoo na yan, Tinang.
Mapatunayan ko lang po na not guilty kayo sa murder at na nagawa nyo lang yun bilang defense of a relative. Nananalo po tayo. Ito na yun, anak. Ako, salamat talaga. Salamat. Salamat po, Panginoon. At promise ko sa inyo, Tinang, gagawin ko po lahat para makalabas na kayo dito. Para magkasama na po tayo. Makakanood na ulit tayo ng teleserye. At anak, may makakasama ka na ulit na umakyat sa mga matataas na lugar para tingnan ng mga bituin. Opo. Para maramdaman ko na kaya ko din maging mataas. Makakasama ko na ulit yung nanay ko. Nanay. Opo, Tinang. Kayo lang naman talaga yung nanay ko eh. Wala na pong iba. Bestie, ito na yung pina-photocopy mo sa akin. Thank you, Bestie. Lilet, ang hirap na maintindihin ito. Murder po ang kasong sinampa ng mga Montinola kay Tinang. Ibig sabihin, may intensyon daw po si Tinang na patayin si Dexter. Hello? Fake news? Tama. Kaya kailangan nating mapatunayan na self-defense lang yung ginawa ni Tinang. Okay. Alam mo, kahit halugugin natin yung buong rekto, walang magsasabing pumapatay yung Ate Sesko. Yan ang di fake news. Sana nga po. Eh, di ang lakas na ng loob mo ngayon. Diba? Happy ka, tsaka proud ka, natuloy na yung hearing. Eh, alam ko naman, kaya mo naman panalo si Tinang Ses mo. Nang mag-isa ka lang. Ready kayo na. Si nanay, nag-iinarte-inarte pa, pero trap na naman maging legal julalay. Ay, ako. Ayoko matagdagan ng wrinkles at mga peleges ko dyan. Meron pa na yun. Ito, ikakalat ko yan. Sandali. Chang, pasensya na po nung nakaraan na. Kailangan ko lang din po ipagtanggol yung sarili ko. Kasi kung hindi ko po gagawin yun, paano ko pa magagawa yun sa iba? Tsaka hindi ko po kayang ipanalo to ng mag-isa. Kailangan ko po yung suporta nyo. Isama po kayo sa hearing ha, para makita din po ni Tinang na full support tayo sa kanya. Oo. Tama. Tsaka para may pakinabang ka, ha? Basa-basa ka rin, okay? Yan, no? Ako magbabasa? Listahan lang ng inventory at utangan sanay akong basahin. Kaya nyo na yun. Ay, sige na, try lang natin. Ito, napakapakipot mo. Kesa laging mainit yung ulo mo. Try natin na yan. no? Nadugo utak ko dyan. Kaya nyo na yan. Aray ko. Hayaan mo na yan. Ano ba yan, Tay? Hindi ko rin maintindihan. Kanina pa tayo nasa first page, Tay. Dad! Han, hindi ko yata nakikita si Lilet kanina pa. She's on paid leave. Bakit? She needs to take a break. Ang dami nangyayari sa buhay niya ngayon. Actually, CRD, Attorney Matias seems to be not taking a rest. May ongoing siyang hearing ngayon para sa kaso ng ninang niya. Tita, nandito na ako. Sis, I remember, nanay-nanayan niya. And guess sino makakalaban niya sa court? She's going head-to-head again with that Attorney Meredith Simmons. Ha? Attorney, alam mo ba kung saan ang hearing nila? Lorena. Ang kinakabahan ako. First time ko yata ako yan. Saan tayo upo? Doon tayo. Sige. Yung tatay mo, nandiyan pa. Dito na ba yun dito na? Hindi ka ako nagdala ng jacket eh. Sinabihan mo pa to? Oo, nanabay.
Kailangan malakas ang loob mo, ha? Pati boses mo, kailangan kakakababalati ka. Tandaan mo, basta Matias, hindi umaatras, ha? Kapag siya magpalit sa'yo. Nak, hindi ako nakatulog kagabi. Huwag po kayo kakabahan na. Magiging okay pong lahat. Yan ba yung tinatawag mo na Lady Justice? Ibig sabihin ba nito, sila yung makakalaban natin? Hala. Di ba yan yung kaibigan ni Lilette sa law school? Yung nasa viral video? Oo. Oo nga. All rise. Honorable Soporonio Azala, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 45, Manila. Call the case. Huwag po kayong kabahan, ha? Kaya po natin to. Hello, Attorney Matias. Nice to see you again. Hindi mo ba ako kakamayan? Am I not a worthy opponent to you, Attorney Matias? Oh, what? Di ka makapagsalita. Huwag kang ganyan mamaya sa hearing. Give me something. Pahirapan mo naman ako ng konti nang mapatunayan nating guilty ang nanay-nanayan mo. Shall we resume? Call the next case, please. Dr. Isagani Victorio, maaari niyo po bang isalaysay sa korting ito kung ano ang naging diagnosis ng pasyente nang itinakbo siya sa Apex Hospital? The patient was diagnosed with subarachnoid hemorrhage. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano ang dahilan ng diagnosis na ito? Blunt force trauma po sa ulo. Inuusap mo ba talaga ako? Ate,
Anton, tawagin mo si Willie, tsaka si Omar! Dali natin sa ospital! Your Honor, I am showing you what has been marked as Exhibit A. Dr. Victorio, was the injury severe? Yes. So severe that at 5:47 p.m. of the same day, nawalan ng anak ang isang ina? Ganon po ba? Parang bumalik na naman lahat ng nangyari nung araw niya. Nangyari na po ang nangyari. Hindi naman po sinasadya yun. Pero namatay pa rin siya. Lilet. Lilet, pwede ka makausap? Para ano pa? Lilet, sorry, trabaho lang. Hindi ko ginusto ma-assign nito, pero... Pero nandito ka. Para sa isang kasong hindi lang basta-basta trabaho sa akin. Tingnan ko yung dinidiin yung kriminal. Attorney Lilet Matias. Ganyan mo ko dapat i-address, Attorney Bonifacio Linaw. Magkalabang abogado tayo, hindi tayo magkaibigan. Nilinaw mo na yan dati, di ba? Hindi na tayo magkaibigan. Okay, Lilet. Huwag kang magpapaduwag sa kalaban mo. Kahit na si Lady Justice pa yun, kahit na big shot na abogado siya, kaya mo to. Tandaan mo, nakasalalay dito ang kalayaan ng tinang mo. At wala kang ibang pwedeng gawin kundi ang ipanalo ang kasong to. Masyado ka namang kabado, Lilet. We're just getting started. Pero... medical records pa lang. Malinaw na namatay yung biktima dahil sa nanay-nanayan mo. And you can't question the evidence. Bakit niyo ba tinanggap yung kaso? Ooh,
Intense. Well, if you're thinking that this is about you, I'm sorry to burst your bubble. But this is about a mother who wants justice. Pero tinang ko din yung pinaglalaban ko dito. Ina ko rin siya. At hustisya din ang gusto naming makuha. Lilet, nasa CR tayo, oh. Wala tayo sa court. Doon mo na lang ipaglaban yan kapag turn mo na. And by the way, good luck, ah. Tingnan natin kung makakaya mo si Attorney Meredith Simmons. Kung matatalo mo yung mommy ko. Mrs. Montinola, maaari po bang isalaysay ninyo sa korting ito kung ano ang napansin ninyo sa anak ninyo ilang araw bago nangyari ang krimen? Simula po nung nagkaalitan si Ces at ang anak ko dahil sa bahay at lupa, magigising po ako sa gabi at aabutan ko ang anak ko na tuliro. Palaging sumasakit ang ulo niya eh. Hindi siya makatulog, hindi siya mapakali. Bakit po kaya hindi mapakali ang anak ninyo? Natatakot po siya. Ang sabi niya, binabalaan daw kasi siya ng mga kapitbahay namin na baka kung anong magawa ng pamilya Matias sa kanya. Ito daw po kasing si Emong, nung kabataan niya labas-pasok sa kulungan dahil basagulero. Damay ka talaga. Sa madaling salita, sinasabi niyo po, base sa sinabi sa inyo ng anak ninyo at sinabi ng mga ibang tao at base na rin sa history ng pamilya Matias, may sapat na dahilan para patayin nila ang anak ninyo? Oo. That is all, Your Honor. Insidente nung may nagsabi sa anak ninyo tungkol sa pagbabanta sa buhay niya? Wala po ako doon. Sa makatuwid, sinabi lang ng anak ninyo sa inyo, pero wala kayo sa mismong insidente. Pero pinatay niyo ang anak ko! Ay, balik mo sa akin yung anak ko! Order in the court! Anak ko! I have an idea. Why don't we feature Lilet? It's gonna be a David versus Goliath legal battle. Why don't you just watch and learn as I beat you in this case? And let Lady Justice serve justice well. Sa'yo